Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox Receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Mas pinalakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng ating mga shortwave radio or shortwave frequencies para po sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz, at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan naman sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang maayos at patuloy na economic activities, sapat na supply ng langis at pagbawas ng gastos sa logistics. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng ika-4 na Uplift Committee meeting kung saan nananatiling aktibo ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa gitna ng epekto ng Middle East crisis. Ayon kay Castro, iginiit ng Pangulo sa Department of Energy na hindi dapat maputol ang supply ng langis para maiwasan ang stagnation o pagbagal ng ekonomiya. Pinagpilitan ng Pangulo sa ating Secretary of Energy, kay Secretary Sharon, na dapat na hindi maputol ang supply ng krudo o produktong petrolyo sa atin. Dahil ayaw po ng Pangulo ang stagnation. Nagkakaroon na po ng inflation dahil po bunga ito ng sigalot sa Middle East. Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 1 milyon ng 2 milyong bariles na in-order na langis ng Pilipinas, aprobado na ng bansang pinag-angkatan ng pamahalaan. Average supply ng langis sa bansa aabot pa sa 52 araw ayon sa Malacanang. Magbabalita si Alvin Baltazar. Aprobado na ang 1 milyong bariles ng 2 million barrels na in-order ng Pilipinas mula sa bansang pinag-angkatan ng pamahalaan. Itong binahagi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na mapatatag ang oil supply ng bansa. Ayon kay Castro, 471,000 barrels na ang na-deliver sa Pilipinas at nasa 52 araw as of April 21 ang kayang itagal na average stock na langis ng bansa. Paniniyak ng Malacanang magpapatuloy ang pagsisikap ng gobyerno para masigurong may sapat na oil supply ang Pilipinas upang hindi magkaroon ng pagkaantala sa trabaho at mga serbisyo. Kaugnay nito ay sinabi ni Castro na patuloy na tinutukoy ng pamahalaan ang iba pang mga posibleng hakbang para pagaanin ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino sa kabila ng mga hamon dulot ng gulo sa Middle East. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
nasa 471,000 barrels na ang na-deliver sa bansa, habang nasa 1 million barrels out of 2 million barrels ang na-confirm sa ating order. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakarating na sa Port of Subic Bay ang malaking kargamento ng diesel fuel ng Philippine National Oil Company o PNOC, PNOC. Isang mahalagang hakbang upang mapatatag ang supply ng enerhiya ng bansa. Ayon kay Senior Deputy Administrator for Port Operations Ronnie Yambao, ang shipment na binubuo ng 329,505 barrels o 44,119 metric tons ng diesel ay dumating sa pamamagitan ng pasilidad ng Philippine Coast Guard o Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation o PCSPC. Una na naglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng special permit para sa PNOC Exploration Corporation o PNOCEC upang mapabilis ang emergency importation ng mga produktong petrolyo. Partikular ang diesel para mapatatag ang supply ng enerhiya sa bansa. Ayon kay Yambao, layunin ng naturang permit na maiwasan ang karaniwang mabagal na proseso sa burokrasya at customs na maaaring magdulot ng pagkaantala sa agarang pagpasok ng fuel imports. Plano ng PNOCEC na makapag-procure ng kabuuang 2 milyong barrels ng langis at 22,000 metric tons ng liquefied petroleum gas o LPG upang maging sapat ang buffer stock. Layunin nitong mabawasan ang epekto ng pabago-bagong presyo at matiyak ang sapat na supply. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Suportado ng mga senador ang pagtatakda ng Department of Energy o DOE ng price cap sa presyo ng produktong petrolyo bilang bahagi ng hakbang sa ilalim ng State of National Energy Emergency ng bansa. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, sang-ayon siya sa lahat ng kilos ng pamahalaan para magbigay ng ginhawa sa publiko. Kasabay nito, muling isinusulong ni Sotto ang panukalan niyang i-repeal ang Oil Deregulation Law para maging malinaw ang totoong presyo ng produktong petrolyo. Ako, lahat ng kilos na ginagawa nila para i-address yung oil crisis, I agree, I concur. Except, gusto ko pa rin, pag-aralan pa rin nila yung sinasabi ko na alisin natin yung oil deregulation law. Balik natin sa dati para makontrol ng gobyerno. Kasi, okay, sinasabi nila, may rollback, may ganito, gana. Pwede na ba natin tanungin kung magkano bili nila? Pwede na ba natin tanungin kailan nila nabili? Yun yung mga pwede nung wala yung oil deregulation law. Ngayon na meron na yun, hindi wala lahat yun President Vicente Sotto III. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ilulunsad ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang microsite tungkol sa tulong ng gobyerno sa mga apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, layon nitong ipaalam sa publiko ang mga nagawa at mga susunod pang gagawin ng pamahalaan. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatili siyang kumpiyansa sa kasalukuyang mga hakbang ng gobyerno para ibsan ang epekto ng Middle East crisis. Most probably by next week, iimbitahin po natin mismo ang pamunuan dito ng DMW kapag ka po natapos na po ito para maipakita sa taong bayan kung paano ito mag-work. Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sigalot sa Gulf Region, walang epekto sa nagpapatuloy na Balikatan 2026 ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Detalye mula kay J. Mark Dagala.
Hindi apektado na nagpapatuloy na sigalot sa Gulf region ang umarangkada ng balikatan exercises na pinakamalaki at pinakamalawak sa kasaysayan. Ito ang binigyan din ng Armed Forces of the Philippines magkaraang pawin nito ang pangamba ng ilan hinggil sa posibleng epekto ng tensyon sa Gulf area sa sitwasyong panseguridad lalo na sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi lamang balikatan ang magpapatuloy kundi lahat ng aktibidad ng sandataang lakas at ng Defense Department. Una nang tiniyak ng US Armed Forces na walang magbabago sa kanilang pangako sa Pilipinas kahit hati ang kanilang atensyon. Handaan niya ang AFP sa kahit anong magiging reaksyon ng China na unang bumatiko sa balikatan na inilarawan sa paglalaro umano ng apoy ng Pilipinas. Bago ito, kapansin-pansin ang mga barko ng China sa tuwing magsasagawa ng maritime cooperative activity ng Pilipinas at ang ibang mga aliadong bansa sa naturang karagatan. I would not like to speculate on how they would react after Balikatan. What I would like to say is your AFP is prepared for any escalation, for any eventuality. We have the appropriate contingency plans in place. And we have seen in the past that your AFP has been able to stand up to any challenge posed to us by the adversary in the maritime domain. The mere fact na natuloy ang Balikatan, it is the most diverse, the most highest number of activities and attendees. Ito ay nagpapatuloy lamang na walang effect sa parte ng mundong ito, ang gulo sa Middle East. It is a regional conflict. Activities in the West Philippine Sea, in the Indo-Pacific region will continue under the AFP and DND. Ang tinig ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa Bagong Pilipinas Sea, Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iginiit ng Malacanang na hindi nangangahulugang downgrade sa credit rating ang paglipat ng Fitch Ratings sa outlook ng Pilipinas mula sa stable patungong negative. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, babala lamang ito at nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa na may sapat na tugon o pagtugon sa mga hamon tulad ng global energy shock. Aniya, pinagtibay pa rin ng Fitch ang BBB investment grade rating ng Pilipinas kasabay ng patuloy na tiwala ng mga investor sa ekonomiya ng bansa. The Philippines continues to enjoy strong access to global capital markets supported by a diversified investor base and sustained demand for its Republic of the Philippines issuances. These are clear indicators of investors' trust in the country's long-term trajectory. So yan po ang binanggit po ng DOF sa atin. Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagtaas ng performance at trust ratings ng mga Pilipino kay Pangulong Marcos welcome sa Malacanang. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Hindi maapektuhan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga numero na isinasagawang survey positibo man o hindi ang kalabasan ng mga ito. Ito ang pagsisiguro ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagtaas ng trust at performance rating ng mga Pilipino sa Pangulo. Batay sa Octa Research Survey, 54% ng mga respondent ang nagsabing nagtitiwala sila kay Pangulong Marcos habang 55% naman ang nagpahayag rin ng kumpiyansa sa kanyang performance. Mas mataas ito kumpara sa 48% trust rating at 51% performance rating noong huling quarter ng 2025. Sabi ng opisyal, nangangahulugan lamang ito na nakikita ng mga Pilipino ang ginagawa ng administrasyon. Magandang nakikita po at nararamdaman ng mga kababayan natin kung ano po ang ginagawa ng gobyerno ng pamahalaan para sa ating mga kababayan. Ngunit muli, sasabihin po natin, ang Pangulo, tumaas man ang kanyang approval rating, bumaba man ang approval rating, patuloy pong magtatrabaho ang Pangulo. Hindi po siya maaapektuhan ng negatibo, positibo ng mga approval rating. Pero nagpapasalamat rin po tayong lahat dahil nakikita nila kung sino ba talaga yung nagtatrabaho at sino lang yung mga nagbabakasyon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita,
Handa ang gobyerno na magbigay ng sapat na proteksyon at seguridad sa sinumang Pilipinong babalik sa bansa, kabilang si dating Congressman Zaldico na naaresto sa Prague. Pero ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kailangan munang mapatunayan kung may umiiral na banta sa buhay ni Ko tulad ng umano'y death threat. Ginawa ng Malacanang ang pahayag makaraang sabihin ni Senador J.V. Ejercito na malaking hamon ang ligtas na pagbabalik ni Ko sa bansa lalo't may mga grupo umano na ayaw siyang makauwi at tumestigo sa maanumalyang flood control projects. So dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba? Kasi how can you assure somebody na hindi mapapariwara pagbalik mo sa Pilipinas kung wala naman death threats? But nevertheless, the government will always assure the safety and needed protection to be given to Zaldico. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ni Justice Secretary Vida na magpupunta ngayong linggo ang mga kinatawan ng Department of Justice, maging ng Department of Foreign Affairs o DFA at iba pang otoridad ng bansa patungo sa Czech Republic. Ito ay para makipagpulong sa ambassador at iba pang opisyal sa Czech Republic kasunod ng pagkakaaresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Secretary Vida, naghahanda na sila sa kanilang pagpunta sa Czech Republic kabilang na ang pag-aayos sa mga dokumento tulad ng kanilang visa. Positibo ang kalihim na mapapauwi nila sa Pilipinas si Zaldico para mapaharap sa korte. Si Ko ay may 3 arrest warrant sa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa budget insertion sa maanumalyang flood control projects. Yung pagbiyahe ng isang Secretary of Justice ay pagpapakita at pagpapatunay kung gaano kasidhi ang kagustuhan ng ating pamahalaan na mapabalik siya. Kasi pag nagpadala ka, di ba? Ganun eh. Uy, seryoso ang Pilipinas. Pinadala si Secretary of Justice. Samantala, iginiit din ni Secretary Vida na maliit ang posibilidad na maging state witness si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay sa flood control anomaly. Ani Vida, lumalabas sa mga investigasyon na malaki ang partisipasyon ni Ko sa mga krimen. Ang dami na nating na-establish sa ating mga investigasyon yung kanyang aktibo at malaking partisipasyon sa bagay na to. So, kung probable, medyo mababa na yung probability niya. Yung posibilidad, medyo lumalabo din yun. Diba? Kasi yung sa mga bagay na napatunayan na natin sa ongoing investigations natin, dun sa 3 kaso na nakasalan sa Sandigan Bayan, nakita na natin ang kanyang malaki, diba? At aktibong partisipasyon para gawin yung mga krimen na kung saan siya nasasaktan. Justice Secretary Frederick Vida. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ang National Food Authority o NFA para sa benteng bigas na ibinibenta sa mga kadiwa store. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, sa ngayon ay may higit 10,000 sako ng bigas mula sa National Food Authority na nakalaan para sa halos 50,000 benepisyaryo. Nilinaw din itong hindi totoo ang kumakalat na impormasyong walang stock ng benteng bigas dahil tuloy-tuloy pa ang pagbili ng palay ng NFA sa mga magsasaka. Paliwanag ni De Mesa, tumaas lamang ang demand kung saan mula sa dating 200 slots, lumobo na sa higit 1,000 ang bumibili ng murang bigas kada araw. Dahil dito nagkakaroon ng hamon sa logistics ng FTI at AMAS, ngunit patuloy umano itong tinutugunan para masigurong tuloy-tuloy ang distribusyon. Hindi totoo na walang stock. Actually, tuloy-tuloy pamimili. In fact, ang NFA ngayon, tinaasan pa yung kanyang buying price. Kasi nga, yung mga traders, ang taas ang presyo nila. Para madagdagan lalo, tuloy-tuloy yung inventaryo ng ating National Food Authority. For this purpose, ulitin lang natin yung bigas na ibinebenta rito sa Kadiwa or BBM Rice Program is only coming from
the National Food Authority. Hindi tayo gumagamit ng imported na bigas. Department of Agriculture o DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hinimok ng Department of Agriculture ang mga agri-tracker na mag-apply sa Free Toll Assistance Program ng pamahalaan. Ayon kay DA Undersecretary for Agri-Marine Industrial Systems, Ari Perez, pinasimple na nila ang proseso kung saan kinakailangan lamang ang DA accreditation at RFID tulad ng EasyTrip o AutoSweep para ma-avail ang benepisyo sa mga pangunahing expressway. Epektibo nitong Abril 20 nang ipatupad ang libreng toll kung saan 1,126 na ang rehistradong agri-trucks. Nawagan ho tayo sa lahat ng mga nasa transport industry ng agriculture na sila'y magpa-accredit na sa ating portal which now is shown on the screen. Andyan po yung QR code. Yung QR code na yan ay it will direct you to the portal na kung saan ang mga mag-a-apply susundan lamang yung proseso. At ginawa ho naming simplified yung proseso na yan. The Department of Agriculture Undersecretary for Agri-Marine Industrial Systems, Ari Perez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kauna-unahang fertilizer plant sa bansa balak itayo ng Department of Agriculture o DA. Si Marian Bastasa sa balita. Bilang pangmatagalang solusyon sa tumataas na presyo ng fertilizer sa international market ay tinatarget na ng Department of Agriculture ang pagtatayo ng kauna-unahang fertilizer plant sa bansa. Ayon kay DA Undersecretary Roger Navarro, may go signal na ito mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Executive Secretary Ralph Recto. Sa ngayon, nakatutok na ang DA sa feasibility study at posibleng paglarga ng konstruksyon sa pagitan ng Nobyembre at Disyembre ngayong taon. Ginagawa namin ngayon through ASIC Arnel na kukuha ng funding for study grant. So ito, let's say for example, if we're going to already finish the study by August or September, then we can break ground by maybe November, December. And by 2027, we'll be able to put up the plant. And before the ending of the 2027, we will have our own urea fertilizer plant. Kaugnay nito ay sinabi ni DA spokesperson Asik Arnel de Mesa na humihiling na ang ahensya ng grants sa Asian Development Bank para sa feasibility study. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga bansang kasapi ng ASEAN gaya ng Malaysia, Indonesia at Brunei para matiyak ang supply ng fertilizer habang hindi pa naitatayo ang planta. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga lokal na pamahalaan, local government units o LGUs malaking tulong sa pagpapalakas ng labor force ng bansa ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Si Manuel Francisco sa detalye. Kaugnay sa bahagyang pagtaas ng kabuuang bilang ng may trabaho sa Pilipinas na tinatayang aabot sa 49.43 million na base sa February 2026 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, tinukoy ng Department of Labor and Employment o DOLE ang malaking partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan upang mailapit ang trabaho sa publiko. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOLE Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr., binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pribadong sektor, mga ahensya ng pamahalaan at LGUs sa aktibong paglulunsad ng buwan ng job fair activities. Mula sa direktiba ng ating Pangulo, tayo po ay nagkakaroon ng mga monthly job fairs sa pakikipagtulungan ng ating mga public employment service offices sa mga pesos po natin. Sila po ang tumutulong sa atin para mapalapit ang mga oportunidad nito sa ating mga kababayan, lalo sa ating mga kabataan, para po maging engaged, productive at magkaroon po sila agad ng trabaho. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Mahigit 17 bilyong pisong pondo para sa pagtatayo ng mga silid-aralan, inilabas ng Department of Budget and Management o DBM. May report si Lawrence Tanhoco. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang paglalabas ng mahigit 17 billion pesos na pondo para sa pagtayo ng mga classrooms. Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at iangat pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Budget Secretary Rolando Toledo, nasa 17.27 billion pesos ang pondong nilabas para sa Department of Education sa pamamagitan ng Special Allotment Release Order o yung SARO. Aabot niya sa 4,960 na classroom sa buong bansa ang maitatayo sa pamamagitan nito, kabilang ang mga kinakailangang kagamitan para maiwasan na ang siksikan ng mga estudyante. Kukunin naman ang pondo mula Basic Education Facilities Funds sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Sabi ng kalihim, layo nitong masiguro na may access sa ligtas, maayos at marangal na learning environment ang mga mag-aaral para sa kinabukasan ng bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pilipinas at US private sector magka-partner ngayon para sa hangarin na mas maraming trabaho at paglago ng ekonomiya. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Patuloy na pinalalakas ng Administrasyong Marcos Jr. ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor ng Estados Unidos upang isulong ang mga reformang pang-ekonomiya, makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at makalikha ng dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. Sa ginanap na Business Roundtable kasama ang mga kinatawan ng US private sector, binigyan diin ni Finance Secretary Frederico na patuloy na isinusulong ng gobyerno ang mga reformang polisiya upang mapaunlad ang iba't ibang sektor ng ekonomiya na handa na para sa pamumuhunan. Ayon kay Go, ang mga strategic investment pillars ay nag-aalok hindi lamang ng paglago, kundi pati na rin ng katatagan ng ekonomiya. Hinikayat din niya ang mas malalim na kooperasyon at pangmatagalang pamumuhunan sa mga prioridad na sektor ng bansa. Naniniwala ang pamahalaan na sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan sa international partners tulad ng Estados Unidos, mas mapapalakas ang ekonomiya ng Pilipinas at mas mapapalawak ang oportunidad na trabaho para sa mga tao. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Senate President Tito Soto pinaalalahanan ng mga kapwa-senador na maging impartial sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito si Nympha Asuncion. Giniit ni Senate President Vicente Soto III na dapat manatiling impartial o walang kinikilingan ng mga senador lalo't magsisilbi silang senator judges kapag nakarating na sa mataas sa kapulungan ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Magsisilbi bilang impeachment court ang Senado kapag naisumite na ng Kamara sa mataas sa kapulungan ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Ayon kay Soto, mahalaga na hindi lang maging impartial ang mga senador kundi dapat ay nakikita rin ito ng publiko. Sa ngayon anya ay maling pagbintangan ng sino mang senador ng pagiging bias o may pinapanigan sa usapin ng impeachment laban sa Vice Presidente. Giniit ng Senate President na ang desisyon ng impeachment court ay dapat ibinabase sa proven facts o napatunayan ng mga detalye. Kailangan rin anyang bigyan ng pagkakataon ang isang impeached official na makross-examine ang presentasyon ng prosekusyon. Dahil dito, binigyang diin ni Soto na dapat manatiling blanco at neutral ang isang senator judge ng impeachment court. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pananagutin si Vice President Sara Duterte sa paggamit ng confidential funds
Kasunod ng paglabas ng Commission on Audit o COA ng Notice of Disallowance para sa Office of the Vice President o OVP. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang desisyon ng COA ay nagsisilbing opisyal na batayan kung tama bang nagamit ang pondo ng gobyerno, kasabay ng pag-iit na ang pinuno ng ahensya ang pangunahing responsable sa pagpapaliwanag ng mga gastusin. Dagdag dito, mas mabuting malinaw na maipaliwanag ang issue dahil may desisyon na ang COA, ngunit posible pang magkaroon ng pinal na pasya at iba pang legal na hakbang. Kung hindi maipapaliwanag ito ng head of agency, yan nga po isa pamumuno ni Vice Presidente Sara Duterte, sa kanya po ito babagsak dahil siya po ang namumuno dito. Kaya mas maganda po na maipaliwanag ito. Well, anyway, nag-decision po ang COA. Tignan naman po natin kung magkakaroon pa ng anong pang final decision dito. Nilinaw ni Castro na hindi ang administrasyon ang nag-uudyok o humahawak sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Anya ito ay nasa eksklusibong mandato lamang ng Kongreso. Ang Kongreso po, sila po ang may authority na duminig kung meron mang issue tungkol sa mga impeachable offense na nagawa di umano ng isang impeachable officer. Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating nakalap na mga national news. Ang tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Socialized Housing Project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Field inspection sa mga tourism-related businesses sa Lingayen, Pangasinan nagpapatuloy. Datos na makakalap gagamitin naman para sa pagpaplano ng kabisera ng lalawigan. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Gagawon natan na Local Tourism and Cultural Affairs Office na balid na Lingayen, Jaluyag na Pangasinan, sa inspeksyon sa rin ng durumaran tourism-related establishments. Ayaot dyan pa nagtumbok
at ganggan na Mayor Josefina Casanyada ang naala so datos siya napag tan makatulong at Comprehensive Land Use Plan o CLUP tan Comprehensive Development Plan o CDP na balay. Kaiba at sare liliberan tan aalaan na datos at sare hotel tan resort at balay na linggayen ang nantaan so kipapasang na turismo diman tan nausarya at pananggawa na are plano na lokal ya gobyerno. Katakatuya si siguro man na are manggagawa na inspeksyon ya arayan establishmento at untutumbok at sare patakaran ya para at sektor na turismo ya tutumbukan at luyag na Pangasinan tan Region 1. Kabansag na ayan aktibidad, binagaan mat iray aking gawa na accommodation establishments yaman ooperate at bali na linggayen ya regular, ya mangitar na monitoring da at tourist arrivals ang pinausar na LGU sa datos at panagawara na are programa ni Pakar at Turismo. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shaq Romualdo Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ruel de Guzman. Mahigit 1,000 tricycle drivers sa Mountain Province nakatanggap ng cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Malaking tulong sa kanilang patuloy na pamamasada. Pinapaalalahanan din ng mga taxpayer na magbayad ng maaga upang makaiwas sa multa at iba pang parusa. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. Dakal at tulong kadagiti tricycle driver dito'y Mountain Province, tinaala da at tulong pinansyal manipod iti DSWD para iti inaldaw nga panagpasada da. Karaman da Santiago Cabudol, Michael Futleng ken Terence Fukasan kadagiti tricycle driver tinangyebkas iti panagyaman iti gobyerno iti naawat da a cash relief assistance wenno CRA nga inwaras iti napalabas alawas ti Mountain Province Social Welfare and Development Office iti tulong ti lokal a gobyerno. Sigon ken ni SWAT Team Leader Johnny Bumakil, ti CRA ket naitad kadagiti validated tricycle driver tapno mangtulong kadakwada ita apanawan ti krisis. Iti 5 a munisipyo ti probinsya pakairamanan ti Bontoc, Baoco, Natonin, Paracelis ken Tadjan nagbenepisyo tinasurok may 1,000 at tricycle drivers iti CRA babaan iti assistance to individuals in crisis situation ti DSWD. Inayon ni Bumakil nga aramidan met ti gobyerno ti amin tapno maipaay ti kasapulan a suporta kadagiti PUV driver ang naapektaran iti krisis. Manipod dito'y Bontoc sa On and Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Cawisbalio. Peso Dole Batangas, Trabaho Link inilunsad para sa mas mabilis na job matching at referral system. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena. Inilunsad ng Dole Batangas ang Peso Dole Batangas Trabaho Link Referral and Placement Program sa pamamagitan ng Batangas Provincial Office Employment Unit, katuwang ang mga Public Employment Service Office o PESO at Job Placement Office o JPO. Ayon sa pabatid ng Dole 4A, layunin ng programa na mapalakas ang job referral at placement services sa pamamagitan ng isang online employment facilitation system na nag-uugnay sa mga kwalipikadong job seeker at mga kumpanyang may bakanting posisyon. Sa ilalim ng programa, maaaring magparehistro ang mga aplikante sa digital referral form na ibeberipika ng Dole personnel at ipapasa sa kaukulang PESO o JPO. Mula rito, isinasagawa ang pagtutugma ng kwalifikasyon, kasanayan at karanasan ng mga aplikante sa pamamagitan ng mga accredited employer. Bukas ang programa hindi lamang para sa mga Batanggenyo, kundi pati na rin sa mga job seeker mula sa iba't ibang probinsya na naghahanap ng lehitimong trabaho sa Batangas. Umabot sa mahigit 500 job seekers mula sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon ang nagparehistro sa loob lamang ng unang 24 hours mula nang ilunsad ang programa. Hinihikayat ang mga interesadong aplikante na maghanda ng updated resume, mag-sign up sa referral form at maghintay ng posibleng referral sa mga partner na kumpanya na may bakanting posisyon. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mara Grezula. 30 agricultural extension workers sumailalim sa training on the management of rice insect pests and diseases sa Nara, Palawan. Magulat si Lizel Pilapil ng RP Palawan. Ang partisipar ang 30 ka-agricultural extension workers o AEW alin sa iba-ibang munisipyo sa probinsya sa ingkasang training sa management of rice insect pests and diseases nga natabo sa Crystal Paradise Resort sa Nara, Palawan datong Abril at 13 hanggang 17. Igsasarigan paagi sa training nga nga mas mapapawayang ang technical nga kapasidad iyang mga AEW sa pagtugon sa mga atake ang peste ig masakit nga madangmit agad distroso sa mga taraniman ang paray. Igsasariganda nga dahilan sa tulad yang mga burutuan ay mas ikakangat ang level ang pagsiserbisyo iyang mga AEW para sa mga lokal nga magsasaka para sa kasiguruan ang mga mas maabundang patibas ig seguridad sa pagkain. Aganindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, si Lizel Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Lizel Pilapil. Kolehiyo de Calbayog planong buksan sa 2027 para sa mas abot kaya na tertiary education. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Ginpapaspasan sa syudad san Calbayog ang pagtukod san kalugaringon nga kolehiyo kasunod san pagpasar san ordinansa nga nagtutugot sa pag-establesar san kolehiyo de Calbayog. Sumalakan Mayor Raymond Uy, nagaandam na ang syudad para sa pag-abri sini sa 2027 ngan ginlalauman nga makakabaton san 300 tubtob 600 nga estudyante para sa siyahan nga batch. Gintutudlok san syudad ang Anay Herman Minor Elementary School nga posible maging temporaryo nga campus samtang ginpaplano ang permanente nga lokasyon. Ginklaro gihapon sa alkalde nga dako ang panginahanglan san dugang nga kolehiyo tungod kay damo nga senior high school graduates ang diri nakakapadayon sa tertiary education base sa feasibility study. Ang Kolehiyo de Calbayog gintutuyo maghatag san abot kaya nga accessible nga edukasyon. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 6 na mga ospital sa Surigao del Sur nakatanggap ng mga bagong ambulansya mula sa pamahalaang panlalawigan. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Mukabat sa unom ka mga brand new nga mga ambulansya ang giturn over sa probinsyal nga kagamhanan sa Surigao del Sur ngadto sa unom ka mga district community hospital sa probinsya. Ang nakaangkon sa mga ambulansya mao ang Lingig Community District Hospital, Bislig District Hospital, Marihatag District Hospital, San Miguel Community Hospital, Cortez Municipal Hospital ug ang Madrid District Hospital. Amaw mga ambulansya ang gipunduhan sa Department of the Interior and Local Government Support Fund. Ang turnover ceremony ang gipanguluhan ni Acting Provincial Governor Manuel Alameda Sr. o gibindisyonan amaw mga sakinan ni Father Soji Cuadrado. Gilauman nga kini nga mga ambulansya magapaligon sa emergency response capability sa mga hospital o magkasiguro sa mas paspas o mas epesyenteng medical services labi na sa mga lagyong komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Raymond Aplaya. Mga kabataang karateka sa Sulu, hinihikayat sa libreng training camp ngayong Abril. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Holo.
Hanggaadlaw ra kuman ni nakakapin tambulunan registration para halibre training camp sinsulo Advanced Karate Do Association Incorporated at wasakay amin maksud mapalawak in pamaham sin mga kabataan hatungod sin karate di halupa sug. Bangdunong kandasan sa Muammar Sarahadil, Ivan Arjabir Jaitun, mabut napakaiman in nakapalista kanila target nila dun hayni. Hindi mabali nga hanggatus mga participants hauno-hauno na bahagi sinsulo. Gikunday sa mamisigitain mga bantog karate kahula Pilipinas, biya na sinding karate Pilipinas national team, ida Sensei Sharif Afif, Sensei Ray Carlos Silva, iwan sindwa pa iban nila. Mapaununin na sabut paganada April 24, harap pa April 27, ha Imbitea Covered Court, kabakan at Tando Bagwa, Patikul, Sulu. Dahil nga harpilo, narida sa Lipchur Kiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nurida Salip Julkiram. Narinig po ninyo mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapaalala muna ang himpilan. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Endoy Pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala, subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsaserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nakapagtala ng pagbaba sa bentahan ng sasakyan noong Marso. Base sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at Truck Manufacturers Association o TMA, bumaba sa humigit 36,000 na sasakyan ang naibenta noong nakaraang buwan, nasa 10.4% na mas mababa kung iahambing sa lampas 40,300 unit sales noong Marso ng 2025. Malakihan ang naging pagbaba sa passenger car segment na natapyasan ng nasa 18% habang humigit 8% naman ang ibinaba ng sales sa commercial vehicle. Paliwanag ng mga analyst, ang mas mataas na presyo ng langis, gayon din ng interest rates ang siyang nagpahina sa purchasing power ng consumers, kaya naman delayed na muna ang pagbili sa mga big ticket item gaya ng sasakyan. Sa kabila ng pagbagal sa bentahan ng mga petrol run vehicles, umarangkada naman ang electric vehicle o EV segment sa nasabing buwan matapos na makapagbenta ito ng lampas sa 6,000 na units o humigit 200
na pagtaas sa sales. Ayon sa ilang industry officials, ito'y nangangahulugan ng pagtaas sa kaalaman at pagtanggap sa electrified vehicles, lalo ngayong mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo. Tiwala naman silang magtutuloy-tuloy pa ang paglago ng EVs sa bansa sa mga susunod na buwan, lalo't naghahanap ng mas epesyenteng alternatibo ang mga consumer. Pagdating sa brands ay nanguna pa rin ang Toyota Motor Philippines, habang nakabuntot ang sales ng Mitsubishi Motors Philippines at Suzuki Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kaugnay pa rin sa mga sasakyan, may alok na pautang ang pamahalaan sa mga operator ng Public Utility Vehicles o PUVs na nagnanais na lumipat sa paggamit ng electric vehicles o EVs. Nitong Martes, inilunsad ng Department of Trade and Industry o DTI ang e-Transport Loan Program na nagbibigay pagkakataon sa mga operator na makahiram ng pondong pambili ng EVs. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, gamit ang kanilang financing arm na Small Business Corporation ay maaaring makapangutang ang mga operator na aabot sa 1.5 million pesos kada unit na may maximum na 3 million pesos. Ang nasabing loan ay maaaring bayaran hanggang 5 taon na may isang taong grace period. Ani Roque, ang inisyatiba ay sumusuporta sa isinusulong ng programa ng pamahalaan para sa mas malinis at sustainable transport solutions sa bansa. Nakalinya rin anya ito sa whole of government approach, lalo ngayong may mga pagsubok sa supply at presyo ng produktong petrolyo. Kasabay nito, tiniyak naman ng DTI Chief na patuloy ang pagpapalawak sa charging infrastructure sa bansa nang sa gayon ay maagapayan ang transition sa paggamit ng electric vehicles. Samantala, ikinalugod naman ng Transport Group na pasang Mazda ang nasabing programa ng DTI na anilay magpapagaan sa kanilang pasanin mula sa mahal na gastusin ngayon sa presyo ng langis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas lumawig pa ang Balance of Payments o BOP ng Pilipinas noong Marso. Base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umabot sa $2.64 billion ang deficit ng bansa, mas mataas kung ikukumpara sa humigit $1.97 billion na recorded gap noong Marso ng 2025. Ito na ang ikalimang sunod na deficit at ang pinakamalaki sa nakalipas na taon. Paliwanag ng mga ekonomista, ang mas malawak na deficit ay bunga ng matinding demand lalo sa langis, dagdag pa ang mahigpit na global financial conditions at geopolitical tensions. Bukod sa BOP, nananatili ring mataas ang trade deficit ng bansa kung saan patuloy na nalalampasan ng imports ang exports. Ayon sa mga analysts, ang tumataas na presyo ng petrolyo, mataas na US interest rates at global uncertainty ang mga nagbibigay pressure sa capital inflows at nagpapataas sa import bill ng Pinas. Sa kabila nito, naniniwala naman ang mga ekonomista na walang dapat ikaalarma sa kasalukuyang deficit, lalo't sumasalamin ito sa nagpapatuloy na economic activity at investment. Samantala, iniulat din ng BSP na bumaba sa $106.6 billion ang gross international reserves ng bansa hanggang noong Marso 31. Bagaman bumaba ay sapat pa rin naman ito para i-cover ang nasa 7 buwang imports ng bansa. Inaasahan naman ng Central Bank na aabot sa $7.8 billion ang BOP ngayong taon, bagay na kayang pakiputin kung gaganda rin ang global conditions. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pinagbumulta ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office o MWSSRO ang Maynilad Water Services Incorporated dahil sa kamakailang service interruptions na nakaapekto sa libu-libong customers nito. Ayon sa regulator, nagugat ang penalty mula sa kabiguan ng Maynilad na siguruhing walang magiging aberya sa supply ng tubig. Sa investigasyon ng MWSSRO, lumalabas na nasa 165,000 na customers mula sa ilang bahagi ng Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Imus at Bacoor, mga lugar na siniserbisyohan ng putatan at poblasyon treatment plants ang naapektuhan ng nasabing water interruptions. Bilang pambawi rito, pinababalik ng MWSS sa Maynilad ang 327 pesos at 96 centavos sa kada apektadong customers. Pinamamadali rin nito ang mga hakbangin ng kumpanya upang maiwasan ang kahalintulad na insidente sa hinaharap. May palugit naman na hanggang Abril 30 ang MWSS sa Maynilad para gabayan ang mga customer sa kung paano i-avail ang nasabing rebate. Maalalang ipinalawanag ng Maynilad na ang water interruption ay bunsod ng mahabang panahon ng pagiging marumi ng tubig sa Laguna Lake noong amihan, bagay na nagpabawas sa kanilang treatment capacity. Tiniyak naman nito na may mga hakbangin na sila ngayon upang mapahusay ang kanilang operasyon at masiguro ang stable na supply ng tubig. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Abril 22, taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 59 pesos and 95 centavos, 38 centavos sa Japan yen, 47 pesos and 8 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 78 centavos sa China yuan, 7 pesos and 66 centavos sa Hong Kong dollar, 80 pesos and 98 centavos sa United Kingdom pound, 70 pesos and 39 centavos sa euro, 43 pesos and 88 centavos sa Canada dollar, at 15 pesos and 99 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan ng sigwada ng mga may init na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon maya-maya, makalipas lamang po ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga mainit na sports balita, unahin natin ang basketball. Nakasigwat na ng panalo ang guest team na Macau matapos na dispatchahin ang Titan Ultra 119-107 sa nagpapatuloy na PBA Season 50 Commissioner's Cup. Nanguna sa opensa ng Black Knights si Jenning Leung na kumamada ng impresibong 32 points, dagdag pa ang 23 points ni Damien Chonky. Ang full team effort din ng Macau ang nagbigay hubog sa kanilang momentum sa second half dahilan para maistablisa ang control hanggang sa final buzzer ng last quarter. Pinawalang bisa rin ng panalo ang ipinukol na 35 points ni Fran Yu para sa Giant Risers. Bago ang first win, 7 sunod ng inaalat ang Black Knights sa liga, kaya naman uhaw itong makalasap ng first blood. Sa kabila nito, dapo pa rin sa laylayan ang Macau habang nakakaungos pa rin ng 2 pwestong agwat ang Titan Ultra. Samantala, sa bukod na match, dramatic comeback naman ang inilatag ng Phoenix para mapatila ang opensa ng Rain or Shine sa last frame 87-83. Nagawang masunog ng Fuel Masters ang 18-point deficit ng Elasto Painters buhat sa sabayang pag-arangkada nina James Dickey III, Jason Perkins, Tyler Tio, Prince Rivero at Evan Neal sa second half. Abot sa 20 points ang nahamig ni Perkins para sa Phoenix habang double-double naman ang nailatag ni Dickey mula sa kanyang 17 points at 19 rebounds. Sumandal naman ang Ross kay Adrian Nocom na nakapaglista ng 20 points habang naging matumal naman ang atake ni import Jalen Johnson na umiskor lamang ng 12 points ngunit nakapagposte naman ng 19 rebounds at 7 assists. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa basketball pa rin, nananatiling main target ng Gilas Pilipinas Women's 3x3 team ang pagsampa sa 2028 Los Angeles Olympics. Ayon kay Sumahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Erica D, bagaman nakatuon ngayon ang direksyon ng Gilas sa FIBA 3x3 World Cup sa Poland, hindi nila binubura sa kanilang isipan ang main goal na mag-qualify sa quadrennial meet. Anya, ang FIBA 3x3 tournament ay isa sa opsyon upang makapangalap ng sapat na ranking points para sa Olympic qualification. Partikular anya rito ang landasing mapasama sa top 2 teams sa Asia para sure ball ang inclusion sa Olympic cutoff. Magiging challenging naman sa Gilas Women ang Olympic qualifying tournaments lalo't may iba-ibang commitments ang kanilang mga manlalaro sa labas ng programa. Samantala, tiniyak naman ni SBP 3x3 Program Director Ryan Gregorio na may mga talented players sila sa kanilang pool. Dahil dito, mapupunan niya ang pangangailangan ng programa lalo sa mga importanteng tournament na kailangang salihan. Bago ang tangkang pangangalap ng ticket sa Olympics, sentro muna ang atensyon ng Gilas Women 3x3 sa World Cup sa Poland na aarangkada mula Hunyo 1 hanggang 7. Ito ang unang pagbabalik ng Pilipinas sa 3x3 World Stage matapos ang 8 taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, lipat naman tayo sa volleyball. Maagang bentahe ang nailatag ng Creamline matapos na kunin nito ang Game 1 kontra Signal sa PVL All-Filipino Conference Finals Martes ng gabi. Dominanting performance ang ipinamalas ng Cool Smashers dahilan para hindi na papormahin sa 3 sets ang Super Spikers 25-22, 25-18 at 25-16. Hatol sa Creamline frontline si Gemma Galanza na lumathala ng 17 points habang 11 points naman ang kinamada ni Bernadette Pons. Pinawi nito ang 17
points at 10 points ni Vanny Gandler at Erica Santos para sa Super Spikers. Matapos ang dikdikang first set, nagawang makontrol ng Creamline ang second frame buwad sa service errors ng signal, kaya naman hindi na nila ito pinalampas para idikta ang kahalintulad na tadhana sa last set. Approve naman kay Creamline head coach Jerwin Meneses ang output ng kanyang mga alaga sa Game 1, lalo't magbibigay anya ito ng magandang pahinga para sa kanila. Hindi naman ito nagpapakakampante sa nakuha nilang ungos at binigyang diin na hindi pa tapos ang kanilang trabaho sa court. Dahil sa first game win, isang panalo na lamang ang kailangan ng Creamline para masikwat ang ika-11 titulo nito sa liga, habang kailangan naman ng signal na makalawit ang 2 panalo para makuha ang kampyonato. Nakatakda ang Game 2 ng bakbakang Cool Smasher at Super Spikers bukas, Abril 23, at kung lalawig naman sa Game 3 ay itatanghal ito sa Abril 28. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa athletics, sentro muna sa training ang focus ng Filipino pole vaulter na si EJ Obiena bago ang kanyang pagbabalik sa World Track and Field Tourney. Ayon kay Obiena na kasalukuyang nagpapakondisyon sa Italia, prioridad niya sa ngayon ang matinding pagsasanay nang sa gayon ay maipanumbalik niya ang dating liksi. Matatandaang bumaba sa number 12 ang ranking ng dating world number 2, kaya naman buo sa training kaysa maagang pagsali sa mga kompetisyon ang tinatahak ni Obiena. Kumpiyansa naman ang advisor ng Filipino athlete na si Jim Lafferty na makakasali sa sunod-sunod na Diamond League meet si Obiena kapag nagsimula na ang season ng torneo. Dagdag pa nito, matapos mabigyang tuon ni EJ ang kanyang physical issues, pinai-improve naman nito sa ngayon ang kanyang lakas at bilis bago kumawing patungo sa jumping routines. Sa panig naman ni Coach Vitaly Petrov, pinasasailalim niya ngayon si Obiena sa loading phase upang makapag-build ng solid foundation. Ang approach ngayon, bagaman late sa mga sasalihang kompetisyon, basta't mas malakas naman ang pangangatawan para sa mga natitirang tournament ngayong taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Samantala, antabayanan ng mga bagong chika sa mundo ng showbiz, tampok sa Balitang Artista segment ni Steph Vicente. Sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle
middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa. Ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpa-birthday ayuda pala ang kapamilya TV host actress na si Kim Chiu sa mga tricycle driver. Oo, siya mismo ang namigay sa mga nakapilang driver-free gasoline at grocery packs. Sabi nga sa post ni Kim, quote-unquote, birthday charity sa mga jeepney and tricycle driver. Pero mas maraming post yung mga ibang naayudahan niya. Hindi na nga bago, no? Itong mga pa-charity ni Kim. Dahil tuwing mag-birthday siya, nagpapa-charity siya sa mga Aita noon sa Zambales. Noon ding nagkaroon ng lindol sa Cebu kung saan sila nagtitaping ng alibay, siya ang personal na namigay ng construction materials. Naniniwala ang ilang naayudahan ni Kim na ito ang rason kaya wala ring tigil ang pagdating ng biyaya sa aktres. Maliit na bagay lang daw ito para kay Kim pero para sa mga nakatanggap, nagmarka na ito sa kanila. At higit sa lahat, may mga magdarasal kay Kim na imbes nga naman na isang bonggang birthday party ang ibigay, mas naisip niyang tumulong sa mga naghihikahos nating kababayan dahil nga sa kamahalan ng presyo ng krudo sa world market dahil nga sa giyera na apektado ang ating bansa. Naunahan pa nga ni Kim. Sabi nga nung iba, naunahan pa daw ni Kim ang ibang politiko na hindi pa nag-aayuda sa mga kawawang driver natin na ang iba ay tumigil na sa pagmamaneho dahil nga sa presyo ng diesel. Sa dami nga ng ganap dito sa Pilipinas, ang saya nga raw na malaman na may paganitong charity itong si Kim Chiu. Samantala, emotional din si Kim sa kanyang birthday celebration sa It's Showtime, lalo na nung hingan siya ng wish after ng kanyang performance. Quote-unquote, my ultimate birthday wish is ultimate happiness. I'm so happy and I'm so grateful dahil every day binibigyan niyo ako ng chance to redeem myself and to be better in front of madlang people. Kahit ano ang ibato sa akin, lumalakas ako. Yan ang sabi niya na naluluha-luha na.
Quote and unquote, wala talagang perfect pero binibigyan niyo ako ng paulit-ulit na pagkakataon. Sa ABS-CBN, sa Showtime, sa lahat ng mga nagtitiwala at nagmamahal sa akin. Though hindi ako super galing in everything I do, pero paulit-ulit nila akong sinusuportahan. Kaya I reach my ultimate happiness because of you. Yan ang sabi pa ni Kim na 36 years old na pala last Sunday. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, balik sa paggawa ng teleserye si Kapuso primetime queen Marian Rivera para sa Behind Closed Doors at makakasama niya rito ang direktor na si Dominic Zabata. Sabi nga ni Marian, halos lahat ng kanyang iconic roles ay idinirect ni Direk Dom na ninong ng kanyang anak. Quote and unquote, finally reunited kaming dalawa dito. At masarap siguro na ang mag-direct sa'yo ay yung kilalang kilala ka. Sobrang excited ako to work with Direk Dom again. Finally, after 2 years guys, I'm back. Isa ang Behind Closed Doors sa inaabang collab project ng GMA Network at Prime Video. Umali naman ng iba't ibang reaksyon ang karakter na gagampanan ng Kapuso actress. Sabi nga ng ilang netizens, quote and unquote, excited ako kay Marian Rivera sa karakter niya bilang mistress kasi puro siya yung bida at mabait, maamo ngayon naman kakaiba yung eksena niya. Napaka-exciting talaga. Matapos ang kanyang back-to-back awards bilang Best Actress sa Balota, mas inaabangan ng pagbabalik ni Marian lalo na't isa sa mga bagong role na kanyang gagampanan ay bilang journalist. Isang role na para sa kanya ay kailangan pa niyang aralin. Samantala, may bagong negosyo naman si Marian dahil isa siya sa mga investor ng isang private family membership club. Formal opening nito kamakailan na ang co-owner pa niya ay si Miss Mika C. Ang ganda daw ng concept na pwedeng pag-aralan doon niya sa private membership club na yan na kumbaga ang mga hindi pwedeng matutunan sa eskwelahan ng mga bata ngayon like yung pamamalansya o pagka-car wash. Ayan, talagang tinuturo na, maski sa mga bata pa lang, kaya nga raw, nang unang i-offer sa kanya na maging partner nito, hindi na nagdalawang isip ang award-winning actress at yes na yes, ang kanyang naging sagot. Suportado naman si Marian, syempre, ng kanyang mister na si Ding Dong Dantes. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nagngingit-ngit ang fans ng SB19 sa coverage ng kanilang katatapos na Wakas at Simula, the Trilogy Concert Finale kung saan naging emosyonal ang mga miyembrong sina Josh, Pablo, Stel, Ken at Justin sa kanilang supporters na kung tawagin nga ay 18. Nakita naman sa video na punong-puno yung venue sa Parañaque City kung saan ginanap ang sold out concert last Saturday, April 18. Ang hula ng ilang kampo, 100,000 na katao ang nanood ng Wakas at Simula, pero meron din namang nagsabi na 70,000 lang ito. At pusa na nga raw, ang ibang 18 bakit daw hindi masyadong na-explore, particular na sa coverage ng ABS-CBN. Pero nagkataon daw kasi na noong Wakas at Simula parang may hangover ang ibang fans sa performance ng BINI sa Coachella na gumawa ng kasaysayan bilang unang grupong Pilipino na nagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival 2026. Yun nga, sabi nga ng iba, baka naman nagkataon lang na ganoon dahil nga sa Coachella, pero ayon nga sa isang source, walang bias dahil hindi nga rin nagkaroon ng chance na mag-cover sila ng concert. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Jonella, Susan Aizon, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya ring tagapagatid ng Showbiz Balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.